Kanya commander siya. Wala ko. Ong, kaya. Bumatay ko rin lang ba? Kaya sa ulan na. Kaya pa kang mamatay na yun. Pero 100 years old pa ka. Okay lang po. Sunugin mo at ilibing ako. Nanay ko. Cremation. Alam mo, baka ninyo, may ang tao karon. Nakamakron ba mo? Kung mayroon ang taong kung mayroon ang taong nanay sa materiyo. Duha kabutang na. Either kang couple o wag yun nga ni ganang niya karon mo nang gilubong ni ato na nindog na rin. O nang kasuri-suri. Karong gabi una. Patunga ko. Sir, pogi ko. Mike mo pwede. Iloy, ang tuhayon kayo. Kung sa kayo maayo, pasabdan ta lang mo, yung panon lang ko sa langit. Alas 12.
O sige, ang sa'yo pakatana para makulit na mo. Mayor, nabitin ka sa Senate hearing. Kung sa pa yung gusto nila? Wala man mabitin, pero mas gusto ko unta, mas dagang pangutana pa. Kay dagang mga ika nga yung maitatanong ka na gusto malaman ng tao. What I'm trying to say is that at that short of time that I was sitting there as a resource person, ako yung I was the one who had the longest experience dito sa pang-gobyerno. I was a prosecutor, then I was vice mayor, a congressman, and then presidency. Ako yung may maraming experience na nadaanan. Yung pinaka-importante yung nakatulong talaga sa akin, yung pagka-abogado ko at naging prosecutor ako. Medyo, hindi naman sa pang nagyayabang ako, pero kapak ko talaga yung crime and criminality and criminal. Mabutit nalaman ng buong sambayan ng Pilipino na talagang hardline. Hindi naman ako galit. Yung sabihin mo na may galit kaagad ako sa puso. Hindi yun, but hardliner talaga ako. Kaya nga ako nagturo sa Police Academy. But hindi ako nagturo dito sa mga colleges and universities. Pwede naman sana dito lang ako noon. Kaya lang talagang sinadya ako na mag-travel ako ng mental. Pagkatapos ng trabaho ko sa akin. Kasi gusto kong magturo sa mga pulis, pati sundalo. Ito, importante ito. Itapon ninyo sa labas. Sa Manila and everywhere. Baka hindi kasi ako na kuha yung tapo ng utak ko. Kasi matagal ang tatay ko gobernador dito sa province of Davao. Wala pa itong Davao del Sur, wala pa yung Davao del Norte, Davao Oriental, wala pa yan. Isang Davao lang yan. Ang capital, Davao City. At matagal ang tatay kong gobernador, so isang probinsya yung hawak niya. Kaya kung pupunta siya sa Davao del Sur, hindi siya magkapunta na ng Davao del Norte on the same day. At kung minsan pupunta siya ng Oriental, magsasakay siya ng barko, ilang araw, kasi Davao del Oriental yung facing the Pacific Ocean. Ganun kalaki ang Davao. So more or less yung isang malaking lugar, magulo yun. Hindi naman kaagad-agad, pero putukan dito, putukan doon. Kaya ako nasanay na nanonood sa tatay ko, yung kausap niya palagi, yung provincial commander, yung mga Philippine Army, provincial officer yung sa police PNP. Kaya parang may akong input sa buhay ko. So galit talaga ako hindi ako galit sa isang tao lang. Galit ako sa lahat. Pati ng mga pulis alam nila na mali is mali. Druga is druga. Hold up is hold up. Kidnapping is kidnapping. Kaya sabi ko, pag nagsalubong tayo sa isang kanto, magulo talaga. So, gano'n. Ngayon sabi ni Trillanes, may draft yung sa Senate yung mga statement mo na may draft na daw nila submit sa ICC. Anong reaction natin dito? Alam mo kung maniwala kay ni Trillanes ang pakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko kasi nasagot eh. Kaya hindi ko sasagot yung buka ng yan ang isang misteryo
May isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA? Hindi mo nakipaglaban sa Mindanao, walang ginawa ang ulol, kung hindi magkudita, gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo, the idiot, itong si Trillanes, ano ang style ng buang na yan? Kung katabi ka niya, at ayaw niya, ikaw, pipinturahan ka niya ng itom para maging puti ang ulol na yan. Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit, tapos wala dyan sa... Alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yun, patay na yan. Kung ako ng presidente tapos mag-mutiny ka dyan, matagal ng kasabay siguro ng ditong ibang cemetery. Mahirap kay Nugali, ay Trillanes, akala niya matapang siya. Yung pagkakala niya kasi sundalo siya, ay dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ako sa mga sundalo. Si PMA, pero itong ulol na ito, at bakit nakasali na, sumali na yan sa inyo, siya lang may utak, siya yung may bayad na Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. At umpisa ka, lumabas ka ng barak, gulo ka, binigyan ka ng amnesty, ngayon, ang bunganga mo, bunganga keke. Kala mo na sundalo, tangin. Ano wala? Ano contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas para kung magsalita ka mo hero? What have you contributed to this country? May nahatid ka ba ng kapwa mo Pilipino na pobre na nahatid mo sa ospital? Nalagaan mo? Nagpakain ka ba dyan sa mahirap ng tao sa Manila? Hindi ka nga kilala sa Caloocan tapos gusto kang... Alam mo, pag tumakbo ba Trillanes sa Caloocan, doon ako magkampanya. Utang ina mo, doon ako makita. Doon kita babuin. Talagang babuin kita, talagang babuin. At kunin ko yung mga istorya ng mga classmates mo sa PMA pati yung sundalo. Doon ko sasabihin sila at ito yung sinabi ng mga sundalo sa ulol na ito. Ang problema nito, ang misteryo natin is kung natuli ba itong animal na ito, buang-buang buka sino. Mayor, ngayong August Day, ano po ba ang mensahe niyo sa inyong parents considering ang mga nangyayari ngayon sa inyo? Well, maybe sa langit on the look, I'd like to assume or presume na sa langit ang tatay ko din nanay ko. Ikita naman nila ang tito. Malapit na rin ako. Matanda na ako. Kunting panahon ang kung makita yung katawan ko, dito na rin ako. Sabi ko dyan na isang kanto, sinuro ko ng ribong dyan para hindi magdadaan. Yung mga ganun na because of my Chinese ancestry. Pero ano na tao siguro na may duwa ako ng trip. Mayor, what did you say about dun sa mga nagsasabi na dapat hindi alalahanin yung mga naging biktima daw ng HAK? Bakit? Siguro sa 100 may palpak siguro na isa. Tanong ko, ito ang mga pulis natin, mga buang ito. Kasi dumadaan ng psychiatric test.
may psychological ano yan sila, examination. Hindi naman itong bagong mga pulis ng Pilipinas, pulis ko noon na magpatay ng ibig kong sabihin, yung kayong pumasok talaga sa droga, hindi lang sa droga, hindi alam ng Pilipinas. Nung bago akong mayor, marami kidnapper, hold upper. Nakita ninyo dito, kayong mga taga-Davao dyan, dinidisplay ko sa daan. Yung mga kidnapper, hinahayaan ko muna na paramihin ko yung langaw bago kita sabihin ko sa punerarya rito nito. Galit talaga sa kriminal, lalo na ang droga, kasi sisirain nila. Ang market kasi ng droga, bata. Mga anak natin, teenager, high school. Pag nasira yan, sira na ang buhay niya. Sira na ang pamilya niya. Wala ng future yung bata na yan. Tapos pinaaral hanggang college, dugo at pawis ng nanay pati tatay. Pagdating doon sa college, bigyan mo ng droga, bigyan mo ng shabu. Pag naloko, napurnada ang pawis nila. At ganon na lang kung gaano sa kumot sa Tagalog. Yung ginaganon? Wala Tagalog dito. Yung ginakrampol. Ganon lang. Wala akong patawad. Basta yung droga, kidnapping, kriminal. Huwag natin pag-usapan, alam na dito sa Davao. Kayo nandito ngayon, nakikinig kayo, pati sa likod ko, nakikinig kayo dyan. Kung ikaw ay hold upper, kidnapper, umalis ka na. Kasi pag naabutan kita, utang inailibing ka talaga dyan sa wakanting mo. Mayor, bumisita po si PBBM sa libingan ng kanyang papa o kanyang ama. Sabi po nung mga nakararami na wala po din silang utang na loob sa iyo. Ano po yung ano po Wala silang utang na loob sa akin? Yes po, kasi ito po yung dahilan kung bakit naibig po yung kanyang papa doon sa libingan ng PBBM. Wala ako utang na loob sa kanila. Wala silang utang na loob sa akin. Hindi ko utangan ng loob ito. Hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Wala ako. Hindi ako naniningil. Trabaho lang ako. If they offered to say that statement, they are utterly ridiculous. Lahat yun trabaho ko. Mayor, aside dun sa mga victim beneficiary, nananawagan din ng hustisya ang pamilya ng mga pulis na nagpapalawar. Yan na nga. Ang mahirap dito, mga ganitong human rights. Tinitignan ninyo yung patay na tao dyan, sabihin mong biktima ng ano, higit. E paano yung mga polis ko, mga sundalo ko? Ayan, nakalibing rin dito, banda. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa dugo? Kayo mga drogista, talagang papatayin ko kayo. At kayong taga-Davao, alam niyo. At balita ko isang araw sa pumasok na maaga ka dito. Mayor, ano po ang reaction natin Mayor tungkol sa statement ni Senador Ejercito na dapat itindok na yung investigation ng war on drugs? Wala akong pakialam, mag-imbisigan kami hanggang... Pero I would appreciate, alam mo, hindi yan ang... Okay, maganda yung sinabi ni Senator Ejercito. Isa yan kung bakit. Alam mo kung bakit? Ito, nagawa itong silyo. Kasi may negosyo pa ang tatay pati yung nanay mo. Yung buhay sila. Pero hindi yung milyon-milyon. Nanganap buhay lang. Kung namatay itong tatay ko, dahan-dahan lang pinagawa ng nanay ko. Kasi love niya eh. Pero kami, kayo, alam mo ninyo, kayo mga taga-Davao. Wala akong... Kaya kung
patawag ako ng patawag sa Maynila, padala nila ako ng ticket. May pera ako, may retirement ako. Malaki. Ang problema, hanggang kailan ako mabuhay sa mundong ito? Retirement pay ko na lang ang doon ko kapunin yung pamasahe ko. Meron kung sa meron, pero hindi ito tataglan ng 7 to 10 years. Buti sana kung may mag-dispoder sila na isipin nila, hindi lahat ng tao na official, presidente nagdiyaman sa Macau. Alam nito yan. Mayor, nabanggit niyo po na hindi enough yung time doon sa Senate hearing. Bale, ano pa po ba yung mga bagay na gusto niyo pang ma-open or ma-discuss doon? Basta gawin ng gobyerno, hintuin na, kasi gobyerno yan, hintuin niyo yung droga. Kasi yan talaga ang unang masisira ang bayan natin yan. Kawawa ang next generation. Yung nag-high school pati maging college. Huwag na masyadong nasa media kasi alam ko turugit na kayo lahat. Mayor, kung iimbitahan ka sa Quadcom ng Congress with regards to investigation sa Wang Langs, pupunta ka ba, Mayor? Alam mo mga ganito yan, hindi naman ako nagpapasukado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lahat. Yun na yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Ang gusto nilang malaman nila na extrajudicial killing. Sinabi ko wala. Maraming patay. Pero hindi. Sabi ko, hindi naman binabaril. Kung paulit-ulit kang nila, okay na lang baga, pero total pareho rin ang sagot ko. Magdebate lang kayo magdebate noon. Kayo rin ang sagot ko. So kung ano gusto nilang malaman, tignan lang nila yung tapes sa proceeding. Makinig lang sila yun na yun. Ngayon, kung mayroon sila ibang bagay na itanong, it must be alien to the main topic. Labas, So hindi ka pupunta, Mayor, kung iimbitahan ka? Depende sa katawan. Hindi mo siguro sila maniwala nung unang invitation nila na sabi ko, Bongs, I'm not good. Magsi 74 na po ako at mahina na yung katawan ko. Mayor, kung babalik ka sa Davao bilang Mayor, anong gusto mo pang gagawin dito? Alam mo, behave lang tayong lahat. Kung ako maging mayor ulit, pakiusap lang o talagang galing sa loob mo. Lumayo na lang kayo ng Davao. At hayaan ninyo ang mga taga Davao na magsikap, walang gulo, walang rape, walang droga, walang perang masayang, magulang na gumagasto. Huwag na ninyo bigyan ng problema ang taga Davao. Kasi dito ako lumaki, dito na ako mamamatay. Ayaw ko na, may mga apo-apo, mga pamangkin ko. Huwag na lang dito kasi pangit, hindi nga tayo magkaintindihan. Nakikiusap ako. Maybe on bended knees. Huwag for your own sake. Kasi baski na hindi na ako mayor, hindi na ako presidente, hindi naman ako police. Pero you start to fuck in the city at kita yung mga bata. Dali mo lang baril ng tao. Kaya kay James Bond, meron na ako yan. Mga ganito na yung kalaki mo, apat na kalakas. Yun na. Thank you, Mayor.
Bawa ko ng host. Balik po, pagbalik po.